Itinaboy si Soledad na parang asong galis ng sarili niyang kadugo. Habang nagpapakasasa si Rosario sa nakaw na yaman, lumuluhod naman ang mga magulang nila sa malamig na sahig ng bodega. Wala akong anak na magnanakaw. Asik ng kanyang ama bago siya sampalin. Ngunit sa gitna ng pagguho, isang kamay ang umalalay sa kanya. Pinunasan ni Soledad ang luha tapos na ang pagiging martir. Paano niya sisingilin ang mga demonyong nag-anyong pamilya? Huwag kang magmalinis, Soledad. Nakita ko mismo ang mga papeles. Gusto mong agawin ang bahay ni na tatay habang nagpapakamatay kami ni Leandro sa pag-aalaga sa kanila. Ang nakakapasong akusasyong iyon mula kay Rosario ay sumalubong kay Soledad pagtapak niya sa mismong sala ng kanilang bahay sa Batangas. Tumigil ang masayang tugtugin ng piyesta. Napako ang paningin ng lahat ng bisita sa kanya. Sa mga sandaling iyon, ang tanging hawak ni Soledad ay isang maliit na paper bag na naglalaman ng mamahaling gamot sa puso. 3 buwan siyang nagtipid, kinaya ang pagkain ng biskwit at tubig sa Quezon City, mabuo lamang ang pambili ng gamot para sa 72 kaarawan ng kanyang ama. Isang regalong inakala niyang magpapangiti rito. Ngunit sa halip ng ngiti, ang nakita niya ay ang mapanuyang mukha ng kanyang hipag. Ang ngiti ni Soledad ay nanigas. Naramdaman niya ang malamig na pawis sa kanyang batok habang ang kanyang lalamunan ay tila sinakal ng tinik. Ang mga pamilyar na palamuti sa kanilang bahay ay tila naging mga matang mapanghusga. Bakit ganito? Paano naging patalim ang mga kamay na pilit kong ginagawang unan para sa pamilyang ito? Bakit sa tuwing mag-aalay ako ng puso, ang ibinabalik nila ay lason? Bago pa man siya makapagsalita, humakbang pasulong ang kanyang amang si Mang Eusebio. Bakas sa mukha ng matanda ang labis na puot. Walang pag-aalinlangan, hinablot nito ang paper bag mula sa kamay ni Soledad at walang awang ibinato sa sahig. Tumilapon ang kahon ng gamot na yupi sa ilalim ng mga sapatos ng bisita. Isang malakas at mabigat na sampal ang dumapo sa pisngi ni Soledad, sapat para mag-iwan ng hapdi at magpatahimik sa buong bulwagan. Ang lakas ng impact ay nagpamanhid sa kalahati ng kanyang mukha at nagpabingi sa kanyang kanang tainga. Wala akong anak na magnanakaw. Nanginginig ang boses ni Eusebio, nakaduro ang daliri sa mukha ng anak. Pinag-aral kita, pinakain, tapos ito ang igaganti mo? Papirmahin ako ng peking dokumento para makuha itong bahay na pinaghirapan ko ng 30 taon. Tatay, wala po akong alam sa sinasabi niyo, sagot ni Soledad. Pilit pinipigilan ang pagyanig ng kanyang boses. Umuwi po ako para dalhin ang gamot niyo. Ako po ang nagbabayad ng mga resibo sa ospital. Huwag mo nang idamay ang mga resibo, Soledad. Putol ni Rosario. Pilit na pinipiga ang mga luha sa kanyang mga mata upang magmukhang kaawa-awa. Nalaman ko sa bangko na ginagamit mo ang pangalan ni tatay para mag-loan. Tapos ngayon, magpapanggap kang nagmamalasakit. Diyos ko, halos hindi na kami matulog ni Leandro kakaisip kung paano bubuhayin sina tatay at nanay. Tapos ikaw, nananakawin lang ang bahay? Ang mga salitang binitawan ni Rosario ay tila asidong sumunog sa natitirang dignidad ni Soledad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang ipamukha rito na ang asawa nitong si Leandro ang nakabaon sa utang dahil sa pagpapasikat sa social media. Ngunit nang akma siyang lalapit upang ipagtanggol ang sarili, mabilis na humarang si Leandro. Ang kanyang panganay na kapatid, ang palaging bida sa paningin ng kanilang ama, ay tumayo bilang isang huwad na tagapagtanggol. Umalis ka na lang muna, Soledad. Seryoso, ngunit mapagkunwaring utos ni Leandro. Nakikita mo bang hinihika na si tatay dahil sa konsumisyon sa iyo? Huwag mo nang palalain ang sitwasyon. Igalang mo naman ang kaarawan niya. Mula sa gilid ng handaan, umalingaw-ngaw ang matinis na bulong ni Doña Purificacion na sinadyang iparinig sa lahat. Diyos ko, ganyan ba ang natutunan ng babaeng iyan sa Maynila? Ang walang hiyain ang sariling kadugo para sa pera? Sayang ang pagpapalaki ni Eusebio. Buti na lang nandyan si Leandro na totoong nagmamahal sa magulang. Ang bawat salita ng mga kapitbahay ay mga kuko na bumaon sa dibdib ni Soledad. Tumingin siya sa kanyang inang si Pilar. Umaasang may isang taong maniniwala sa kanya. Ngunit ang kanyang ina ay nakayuko lamang sa isang sulok, humihikbi,
at walang lakas ng loob na suwayin ang kapangyarihan ng asawa. Wala siyang kakampi. Siya ang anak na laging nagbibigay, ngunit siya ang palaging itinatapon. Lumayas ka, mariin at malamig na utos ni Eusebio. Ang mga mata nito ay walang bahid ng awa, tila nakatingin sa isang estranghero at hindi sa anak na nag-alay ng buong kabataan upang makatulong sa pamilya. Lumayas ka at huwag ka nang babalik. Mula sa araw na ito, kalimutan mong naging ama mo ako dahil wala akong anak na gahaman. Parang pinunit ang kaluluwa ni Soledad. Dahan-dahan siyang yumuko. Sa halip na magmakaawa, pinulot niya ang nayuping kahon ng gamot mula sa maruming sahig. Pinunasan niya ng kanyang nanginginig na mga daliri ang alikabok na dumikit dito. Inilapag niya ito ng maayos sa ibabaw ng kalapit na lamesa. Ito na ang huling patak ng kanyang pagkamartir. Hindi na siya magpapaliwanag sa mga taong piniling magbulag-bulagan. Tumalikod si Soledad at naglakad palabas ng pinto habang ang langit ay nagsisimulang magbuhos ng malakas na ulan. Habang binabagtas niya ang madilim at basang eskinita ng barangay, hindi niya napansin ang paglaglag ng isang nakatuping papel mula sa bulsa ng kanyang palda. Ito ang opisyal na resibo ng kanyang buong bayad sa ospital. Ilang saglit matapos siyang makalayo, isang lalaking nakasuot ng formal na itim na kasuotan ang tahimik na huminto sa ilalim ng ulan. Dahan-dahan nitong pinulot ang basang resibo. Tinitigan ng estranghero ang malinaw na pangalan ni Soledad na nakasulat doon, bago ibinaling ang paningin sa papalayo at nag-iisang figura ng dalaga. Samantala, sa loob ng mainit at masayang kabahayan, nakabibira lamang wasakin ni Soledad sa kanilang isipan, isang panibagong eksena ang nagaganap. Nawala ang galit sa mukha ni Rosario at napalitan ito ng matamis at mapang-akit ng ngiti. Mabilis siyang naglabas ng isang folder at inabot ang isang itim na ballpen kay Mang Eusebio. Tatay, huwag na kayong mag-alala. Malambing na pag-alo ni Rosario, hinahagod ang likod ng matanda. Para hindi na maulit ang ginawa ni Soledad, kailangan nyo nang protektahan ang bahay na ito. Pumirma na kayo rito sa deed of donation para maipangalan na kay Leandro ang titulo. Kami na po ang bahala sa inyo ni nanay hanggang sa pagtanda nyo. Pangako po yan. Sa ilalim ng bulag na tiwala at puot sa pinalayas na anak, inabot ni Eusebio ang ballpen. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang isinusulat ang kanyang pangalan sa ibabaw ng puting papel. Sa isang mabilis na kompas ng tinta, tuluyan niyang isinuko ang kanyang nag-iisang yaman sa mga demonyong nag-aanyong anghel. Hindi alam na ang sarili niyang kamay ang nagbukas ng pinto ng kanyang sariling impyerno. Kinaumagahan, hindi ang pamilyar na tilaok ng manok o ang masarap na amoy ng kape ang gumising kina Eusebio at Pilar. Ang pumukaw sa kanilang diwa ay ang walang awang kaluskos ng mga pako at mabibigat na yabag ng mga bota mula sa sala. Bumangon si Eusebio, nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Nang buksan niya ang pinto ng kanilang kwarto, bumulaga sa kanya ang isang tanawing nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Dalawang lalaking hindi niya kilala ang nagbababa ng malaking kuwadro ng kanilang pamilya mula sa pader. Ang larawan kung saan magkakasama silang apat, siya, si Pilar, at ang mga batang Leandro, Mateo at Soledad ay walang ingat na ipinatong sa malamig na sahig. Sa halip, isang malaking litrato ni na Leandro at Rosario na nakasuot ng mamahaling damit at nakangiti ng pagkatamis-tamis sa ibang bansa ang ipinapalit doon. Anong nangyayari rito? Garalgal ang boses ni Eusebio. Humarang siya sa mga trabahador. Bakit niyo binabaklas ang mga gamit ko? Mula sa kusina, lumabas si Rosario habang prenteng humihigop ng kape mula sa isang porselanang tasa. Nakasuot ito ng manipis na silk robe, tila senyales na siya na ang bagong reyna ng tahanan. Sumunod sa kanya si Leandro, na nakapamulsa at umiiwas ng tingin sa kanyang ama. "Good morning, tatay!" Bati ni Rosario, ang boses ay puno ng kaplastikan na tila nakikipag-usap sa isang bisitang hindi imbitado. "Pinaayos lang namin ang sala. Sabi kasi ni Leandro, gagawin na naming opisina itong buong first at second floor para sa bago niyang business. Kailangan nating magmukhang professional kapag may dumating na investors." "Opisina?" Nanlaki ang mga mata ni Eusebio. Tiningnan niya ang kanyang panganay na anak. "Leandro, anong ibig sabihin ng asawa mo? Paano naman kami ng nanay niyo? Saan kami matutulog?"
Huminga ng malalim si Leandro, pilit ginagawang kaswal ang usapan upang itago ang kanyang kawalang hiyaan. Tay, nabasa niyo naman po yung pinirmahan niyo kagabi, 'di ba? Deed of donation yon. Technically, nakapangalan na po sa akin itong bahay. Huwag kayong mag-alala. Nilinis ko na yung bodega sa likod ng kusina. Doon muna kayo ni nanay habang nagre-renovate. Tila binuhusan ng kumukulong tubig si Eusebio. Ang bodega sa likod ng kusina ay dating lalagyan ng mga lumang pintura, amoy amag, walang maayos na bintana, at pinamumugaran ng mga daga. Ang espasyong iyon ay hindi ginagamit kahit sa mga alagang hayop, ngunit doon nila gustong itapon ang mga magulang na nagtayo ng mismong bahay. Nanginginig ang buong katawan ni Eusebio. Bago pa siya makasagot, lumabas si Pilar mula sa kwarto. Nakita ng matandang babae ang paborito niyang antigong kamang kahoy, ang mismong kama kung saan niya iniluwal ang kanyang mga anak. Nakasalukuyang binubuhat ng mga lalaki papunta sa pinto. Sa labas ng gate, nakaparada ang isang bulok na truck ng magbobote. Teka, bakit niyo kinukuha ang kama ko? Umiiyak na tanong ni Pilar, mahigpit na nakakapit sa manggas ng isa sa mga trabahador. Parang awa niyo na, ibaba niyo yan. Regalo pa yan ng lolo ni Eusebio sa aming kasal. Umirap si Rosario, halatang naiirita sa drama ng biyenan. Naku nanay, ang aalikabok na niyan. Sinisipon ako sa amoy ng lumang kahoy na may anay. Tsaka hindi ka siya yan sa bodega, sa sikip lang ang daan. Kuya, hakutin mo na yan sa labas. 20 pesos na lang yan. Pakidala na rin itong mga basurang ito. Itinuro ni Rosario ang isang itim na plastic bag na naglalaman ng mga lumang album at dekorasyon ni na Eusebio. Isang matalim na hapdi ang bumaon sa dibdib ni Eusebio. Nakita niya ang kanyang asawang si Pilar na lumuluhod sa sahig, umiiyak at nakikiusap kay Leandro na ibalik ang kama, ngunit ang anak ay tumalikod lamang at pumasok sa banyo. Ito na ang kabayaran ng kanyang pagiging bulag. Ibinigay niya ang lahat sa anak na lalaki para lamang maging mga pulubi sa sarili nilang palasyo. Habang nagkakagulo, tahimik na lumapit si Eusebio sa itim na plastic bag bago pa man ito makakuha ng magbobote. Idinikit niya ang kanyang nanginginig na mga kamay sa loob at inilabas ang isang nayuping piraso ng papel, ang larawan nila ni Pilar noong araw ng kanilang kasal. Dahan-dahan niya itong pinunasan gamit ang kanyang hinlalaki bago maingat na itinago sa loob ng kanyang gusot na polo, tapat sa kanyang dibdib na tila pilit pinoprotektahan ang kaisa-isang alaalang hindi nila maaaring manakaw. Sa mga sandaling iyon, sa isang madilim na sulok ng kusina na hindi abot ng ilaw, nakatayo si Mateo. Nakita ng bunsong anak ang buong kalupitan ng pagtataboy sa kanyang mga magulang. Namumuo ang luha sa kanyang mga mata, gustong sumigaw at sapakin ang kanyang kuya. Subalit ang kanyang atensyon ay nahatak ng liwanag mula sa screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe ang kababasag lamang sa katahimikan ng kanyang konsensya. Alam namin kung saan nag-aaral ang anak mo. Bayaran mo ang utang mo sa sugal kung ayaw mong kami ang sumundo sa kanya. Nanginginig na ibinulsa ni Mateo ang telepono at umurong pabalik sa dilim. Pinipiling maging duwag habang nilalamon ng pamilya ang kanilang mga magulang. Pagsapit ng dilim, ang mag-asawang Eusebio at Pilar ay nakadukmok na sa loob ng masikip at malamig na bodega. Isang manipis na banig lamang ang nagsisilbing sapin nila laban sa magaspang na semento. Ang hangin ay amoy alikabok at kalawang. Dahil sa pagod, lamig at labis na sama ng loob, nagsimulang sumikip ang paghinga ni Eusebio. Idinin niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, sinusubukang habulin ang hanging tila nagtatago. Bumangon si Pilar. Puno ng pangamba ang mukha nang makita ang asawang namumutla at nagpapawis ng malamig. Wala silang natirang gamot. Ang huling binili ni Soledad ay nadurog ng walang awa sa ilalim ng mga sapatos ng bisita kagabi. Lumabas si Pilar sa bodega, naglakad sa madilim na pasilyo patungo sa tapat ng master bedroom. Kinatok niya ang makapal na pinto ng paulit-ulit. Ang tunog ng kanyang mga buko ay nagmamakaawa sa kalagitnaan ng gabi. Leandro, anak, parang awa mo na, buksan mo ang pinto. Garalgal na iyak ni Pilar. Inaatake sa puso ang tatay mo. Kailangan namin ng pambili ng gamot. Kahit kaunti lang, parang awa mo na.
Ilang saglit ang dumaan bago nakita ni Pilar ang pagdaan ng liwanag mula sa siwang ng pinto. Ngunit sa halip na bumukas, isang matalim na boses mula kay Rosario ang tumagos sa kahoy. Diyos ko naman, nanay. Hating gabi na ah. Wala kaming cash dito. Nakapasok na sa bangko para sa business. Matulog na kayo, nag-iinarte lang yan si tatay dahil hindi siya nasunod kanina. Sayang ang kuryente, huwag kayong maingay riyan. Kasunod ng malupit na linyang iyon ay ang tuluyang pagkamatay ng ilaw mula sa loob ng silid. Naiwan si Pilar na nakaluhod sa malamig na tiles ng pasilyo, umiiyak ng walang tunog. Mula sa malayo, sa loob ng madilim na bodega, isang sunod-sunod at tuyong pag-ubo ni Eusebio ang tanging umalingaw-ngaw. Dahan-dahang kinakain ng katahimikan ng isang bahay na ninakaw mula sa kanila. Sa loob ng malawak at bagong ayos na master bedroom, itinutok ni Rosario ang bilog na ilaw sa kanyang mukha. Maingat niyang pinahid ang isang patak ng tubig sa ilalim ng kanyang mata upang magmukhang sariwa ang kanyang pagluha bago niya sinimulan ang live video sa Facebook. Dumagsa ang mga manonood mula sa kanilang barangay. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Pumipiyok ang boses ni Rosario, pilit na humihikbi at pasimpleng nagpupunas ng mukha gamit ang isang mamahaling panyo. Si Leandro na lang po ang bumubuhay kina tatay at nanay ngayon. Umalis po kasi si Soledad at ang masakit, sinubukan pa niyang angkinin ang bahay na ito. Kami pa ngayon ang pinagmumukhang masama ng mga biyenan ko kahit ibinibigay namin ang lahat ng oras at pasensya namin sa pag-aalaga sa kanila. Daan-daang kilometro ang layo mula sa Batangas. Pinapanood ni Soledad ang bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng kanyang hipag. Nakaupo siya sa gilid ng kanyang masikip at madilim na inuupahang kwarto sa Quezon City. Habang nagbabasa ng mga komento ng mga kapitbahay na sumusumpa sa kanyang kaluluwa, mahigpit niyang nakuyom ang hawak na basong plastic hanggang sa tuluyan itong magkabitak-bitak. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw sa buong mundo na hindi siya magnanakaw. Ngunit alam niyang walang maniniwala sa isang pinalayas na anak. Pinili niyang tahimik na lunukin ang asido ng kawalang katarungan. Lalo lang siyang mapapasama kung papatol siya sa mga demonyong bihasa sa pagbabalat kayo. Sa halip na magmukmok, kinuha niya ang kanyang lumang kwaderno na ginagamit sa pagtutuos ng mga gastusin. Gamit ang isang asul na ballpen, maingat siyang gumuhit ng isang linya at nagsulat sa pinakataas na bahagi ng pahina ng mga katagang para kay tatay at nanay. Ito ang magiging lihim niyang pondo. Kahit isinumpa siya ng kanyang ama at itinaboy na parang asong galis, hindi niya hahayaang mamatay ito sa gutom sa kamay ni na Leandro. Bawat sentimo na kikitain niya mula sa pagiging bookkeeper ay magiging kalasag para sa mga magulang na tumalikod sa kanya. Pinagmasdan niya ang mga letrang isinulat niya, ramdam ang kirot at pagmamahal na hindi kailanman mabubura ng kahit anong kasinungalingan. Hindi nagtagal, ang kamandag ng video ni Rosario ay mabilis na gumapang sa buong barangay. Sa harap ng tindahan, walang patid ang paninira ni Doña Purificacion sa mga bumibili. Mahigpit ang hawak ng matanda sa kanyang pamaypay habang nagkukwento na parang nakakita ng krimen. Ipinagdiinan niya na nakita mismo ng dalawang mata niya kung paano sinagot-sagot ng bastos na soledad ang sariling ama. Dahil sa mga kwentong ito, nag-udyok ang ilang mapanghusgang kapitbahay na magtapon ng mga balat ng candy at tira-tirang pagkain sa tapat ng maliit na bintana ng bodega kung saan nakakulong sina Eusebio at Pilar. Habang nagtitiis sa amoy ng nabubulok na basura at lamig ng semento ang dalawang matanda, masayang naglalakad sina Leandro at Rosario sa isang mamahaling mall sa Maynila. Walang bakas ng pagsisisi sa mukha ni Leandro habang iniaabot sa kahera ang card na naglalaman ng buwanang pensyon ni Eusebio. Isang mabilis na pagdaan ng card sa makina at ang perang pambili sana ng gamot sa puso ng kanyang ama ay naging isang itim na designer bag na nakasabit na ngayon sa braso ng kanyang nakangiting asawa. Kinabukasan, sa loob ng maliit na opisina kung saan nagtatrabaho si Soledad, walang patid ang pag-ilaw at pagtunog ng telepono sa ibabaw ng kanyang lamesa. Hindi ito galing sa mga kliyente, kundi sa mga taga-suporta ni Rosario mula sa barangay na walang sawang tumatawag upang ireklamo si Soledad. Ginugulo nila ang buong linya ng kumpanya, isinisigaw na may nagtatrabaho silang kriminal na nambubugbog ng matatanda.
Hindi na makapagtrabaho ang mga kasamahan niya dahil sa patuloy na panggugulo at pananakot ng mga tumatawag. Bumukas ang pinto ng opisina ng manager at malamig na tinitigan si Soledad na kasalukuyang namumutla at pinagpapawisan ng malamig. Hindi namin kailangan ng empleyadong nagdadala ng eskandalo sa kumpanya, Soledad, wika ng manager. Walang kaabog-abog at hindi man lang humingi ng paliwanag. Iligpit mo na ang mga gamit mo. Tanggal ka na. Naramdaman ni Soledad na tila binunutan siya ng sahig na tinutuntungan. Tahimik niyang inilagay ang kanyang mga papel sa isang maliit na kahon at naglakad palabas ng gusali habang tulala at walang direksyon. Pilit siyang naghahanap ng lakas, ngunit ubos na siya. Habang nakatayo sa gilid ng maingay na kalsada, muling umilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero na ilang araw nang pilit kumokontak sa kanya, ngunit walang iniiwan na mensahe ang muling lumabas. Wala na siyang trabaho, wala ng pamilya, at wala ng matatakbuhan. Isang nakakabinging pakiramdam ng pagkahulog mula sa mataas na bangin patungo sa walang hanggang kawalan ang unti-unting sumakal sa kanyang buong pagkatao. Matindi ang buhos ng ulan nang lisanin ni Soledad ang gusali, hawak ang isang maliit na kahon ng kanyang mga gamit. Ang malamig na tubig ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat, nagpapabigat sa kanyang mga hakbang. Dahil sa maghapong paglipas ng gutom at sa bigat ng stress na dinadala, biglang umatake ang matalim na hapdi sa kanyang sikmura. Binitawan niya ang kahon, napakapit sa kanyang tiyan, at tuluyang napaluhod sa basang semento sa gilid ng kalsada. Wala siyang pakialam kung makita man siya ng mga nagmamadaling dumaraan. Sa mga sandaling iyon, gusto na lamang niyang lamunin siya ng semento at maglaho. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata upang tanggapin ang malamig na hampas ng ulan, biglang tumigil ang pagbuhos ng tubig sa kanyang ulunan. Pag-angat niya ng tingin, isang malapad at itim na payong ang sumisilong sa kanya. Sa ilalim nito ay nakatayo ang isang lalaking may maaliwalas, ngunit seryosong mukha, nakasuot ng formal na itim na suit, ang mismong estrangherong pumulot ng kanyang resibo noong gabi ng piyesta. Dinala siya ng estranghero sa isang tahimik na silid ng kalapit na klinika. Matapos siyang masusuri ng doktor at makainom ng gamot, tahimik na inilapag ng lalaki ang isang umuusok na tasa ng chamomile tea sa mesa. Kumuha ito ng malinis na papanyo at dahan-dahang pinunasan ang putik na dumikit sa manggas ng blouse ni Soledad. Nanginginig pa rin ang buong katawan ng dalaga mula sa lamig at takot. Nang makita ito ng lalaki, hinubad nito ang kanyang makapal na suit jacket at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Soledad. Ang amoy ng kape at mamahaling pabango na nanunuot sa tela ay nagbigay ng isang pambihirang pakiramdam ng kaligtasan, unti-unting nagpabagal sa pagyanig ng kanyang mga balikat. Ako nga pala si Gabriel, mahinahong pagpapakilala ng lalaki. Ang boses ay tila isang malambot na unan sa gitna ng unos. Sa unang pagkakataon mula nang palayasin siya ng kanyang sariling ama, bumigay ang mga matitibay na pader na itinayo ni Soledad. Umiyak siya ng buong laya, inilalabas ang lahat ng pait, ang pandidiri ng kanyang pamilya, at ang kawalang katarungang sumira sa kanyang trabaho. Hindi siya pinatigil ni Gabriel. Hindi ito nagbigay ng mga walang kwentang payo tungkol sa pagpapatawad, pagpapakumbaba, o pagiging matatag. Sa halip, hinayaan lamang nito ang dalaga na maubos ang luha hanggang sa gumaan ang kanyang paghinga. Pagkatapos ay kinuha ni Gabriel ang kanyang leather na briefcase, binuksan ito at inilapag sa ibabaw ng mesa ang isang makapal na libro ng mga batas sibil. Kapag tapos ka ng umiyak, seryosong wika ni Gabriel, ang mga mata ay may nakakapasong determinasyon. Haharapin natin sila, hindi sa barangay, kundi sa batas. You don't have to fight this alone. Naguluhan si Soledad, pinupunasan ang mga matang namumula pa rin. Bakit tila alam ng lalaking ito ang nangyayari sa kanyang pamilya? Paano ito napunta sa tamang oras at tamang lugar nang bumagsak siya? Bago pa siya makapagtanong, inilabas ni Gabriel ang isang maroon na folder mula sa kanyang bag at iniabot sa kanya. Ang kapatid mong si Leandro ay nag-apply ng malaking business loan sa bangko namin at ang ipinapangako niya bilang collateral ay ang mismong bahay ng mga magulang mo. Diretsong pahayag ni Gabriel, tinitigan ng maigi si Soledad. Nanlaki ang mga mata ni Soledad.
Ang pulang papel na nagsisilbing babala ng pagkakabaon sa utang ay tila nagliliyab sa kanyang harapan, nag-aantay na buksan at basahin ang tuluyang katapusan ng tahanang kanyang kinagisnan. Matapos malaman ang maitim na plano ni Leandro, alam ni Soledad na hindi siya maaaring sumugod ng walang kalaban-laban. Sa loob ng tahimik na silid, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang cellphone at tinawagan ang kaisa-isang taong alam niyang maaari pang maging tulay sa loob ng bahay, si Mateo. Nang sagutin ng kanyang nakababatang kapatid ang tawag, agad na umapaw ang pag-iyak nito. Ate, patawad! Wala akong nagawa noong pinalayas kanila. Karalgal na bulong ni Mateo mula sa kabilang linya, tila nagtatago sa isang madilim na sulok ng bahay. Nakita ko kung paano nila itinapon sina tatay sa bodega. Ate, hindi ko na kaya ang mga ginagawa ni kuya. Makinig ka sa akin, Mateo. Wala tayong mapapala sa pag-iyak. Matigas at seryosong tugon ni Soledad, pinipigilan ang sariling emosyon. Kailangan ko ang tulong mo para iligtas sina tatay at nanay bago pa maibenta ni Leandro ang bahay. May mga dokumento siyang itinatago sa computer niya. Kunin mo ang mga iyon. Sumang-ayon si Mateo, nangangakong gagawin ang lahat upang makabawi sa kanyang karuwagan. Pagsapit ng malalim na gabi sa Batangas, habang mahimbing na natutulog sina Leandro at Rosario sa malambot nilang kama sa itaas, maingat na gumapang si Mateo patungo sa malamig at madilim na bodega. Dala niya ang isang supot na naglalaman ng mga masusustansyang pagkain at bagong bili na gamot sa puso. Lihim itong ipinadala ni Soledad sa pamamagitan ng isang pinagkakatiwalaang courier upang hindi mahalata ng kanilang hipag. Nang iabot ni Mateo ang mga gamot kay Pilar, hindi napigilan ng matanda ang pag-iyak. Ngunit ang mas nakadurog sa puso ni Mateo ay ang reaksyon ng kanyang ama. Nakatingin lamang si Eusebio sa mga gamot na binili ng anak na itinaboy niya ng walang awa. Ang mga mata ng matandang haligi ng tahanan ay puno ng matinding pagsisisi. Mateo, basag ang boses ni Eusebio, nakayuko at hindi makatingin ng diretso. Pahiram ng telepono mo. Kinuha ni Eusebio ang cellphone ng anak. Tinitigan niya ang screen kung saan nakabukas ang profile ni Soledad. Dahan-dahan, itinaas ng matanda ang kanyang nanginginig na kamay at pinadausdos ang kanyang magaspang na hinlalaki sa ibabaw ng nakangiting mukha ng kanyang anak sa larawan. Isang haplos ng pag-ibig na hindi niya kailanman naiparamdam noong magkasama pa sila. Pinindot niya ang tawag. Ngunit bago pa man makasagot si Soledad, ang mismong pagtunog ng linya ay nagpasiklab sa kanyang hiya at sirang dangal. Pinatay niya agad ang tawag, inabot pabalik ang telepono, at tumalikod habang kinakagat ang sariling labi upang pigilan ang paghikbi. Hindi pa niya kayang harapin ang mukha ng sarili niyang kasalanan. Pagsapit ng hating gabi, nang mabalot na ng ganap na katahimikan ang buong kabahayan, maingat na pumasok si Mateo sa bagong opisina ni Leandro. Ang silid na yon ay dating sala na ngayon ay puno na ng mga modernong kagamitan. Pinuhay niya ang laptop ng kanyang kuya. Ang asul na liwanag mula sa screen ay tumama sa mukha ni Mateo na kasalukuyang pinagpapawisan ng malamig. Mabilis niyang isinuksok ang isang maliit na USB drive. Nakita niya ang mga folder na naglalaman ng mga peking bank statements, mga listahan ng utang, at ang mismong scanned copy ng dokumentong nagpapatunay na isinangla ni Leandro ang bahay upang pondohan ang luho ng asawa nito. Sinimulan niya ang paglipat ng mga file, 50%. Ang mga mata ni Mateo ay palipat-lipat sa screen at sa nakapinid na pinto. Ang kanyang paghinga ay mabigat at mabilis. 70%. Ang bawat pag-usad ng linya sa screen ay tila usad ng isang pegong na nag-aagaw buhay. 70%. Biglang nanigas ang buong katawan ni Mateo. Mula sa pasilyo sa labas, narinig niya ang mahina ngunit malinaw na paghakbang ng mga paa sa sahig na kahoy. Palapit ng palapit patungo sa pinto ng opisina, 75%. Ang mga yabag ay huminto mismo sa tapat ng silid. May isang kamay na humawak sa malamig na bakal ng doorknob, 100%. Agad na hinugot ni Mateo ang USB at ibinulsa ito, kasabay ng mabilis na pagpatay niya sa screen ng laptop. Ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang pinto at ang liwanag mula sa pasilyo ay tumagos sa dilim ng silid.
Nakatayo roon si Rosario, nakahalukip-kip habang nakatingin ng diretso sa mga nanlalaking mata ni Mateo. Isang nakakakilabot at mapanuyang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ng babae. Tila isang ahas na nahuli ang kanyang biktima sa sarili nitong pugad. Ang ngiti ng isang demonyo. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Mateo? Tanong ni Rosario. Ang boses ay matamis ngunit may dalang laso na nanunuot sa balat. Hindi nito nakita ang pagbulsa ni Mateo ng USB, ngunit ang mapanuring tingin nito ay sapat na upang maghinala. Dahil gising ka pa rin naman, ikaw na ang maglinis ng banyo namin sa taas. Baka gusto mong sumunod kina tatay sa bodega, kaya ka nag-iikot ng ganitong oras. Kahit nanginginig ang tuhod, walang nagawa si Mateo kundi tumango at sumunod. Pinalampas niya ang pagkakataong lumaban, pilit na kinokumbinsi ang sarili na hindi pa ito ang tamang panahon para sumabog. Kinabukasan, sa ilalim ng nakakapasong sikat ng araw, isang eksenang dudurog sa sinumang may natitirang konsensya ang nagaganap sa likod bahay. Nakaupo si Pilar sa isang maliit na bangko, pinagpapawisan ng malamig habang pinipilit na kuskusin ang mga mamahaling seda at damit ni Rosario sa isang batya. Ipinagbawal ni Rosario ang paggamit ng washing machine dahil masisira raw ang kalidad ng kanyang mga paboritong damit. Sa bawat pagpiga ng matandang babae, unti-unting nauubos ang hininga sa kanyang mahinang dibdib. Ang araw ay parang apoy na nakapatong sa kanyang balikat. Hanggang sa hindi na kinaya ng kanyang katawan, bumagsak si Pilar sa basang semento. Ang kanyang mukha ay tumama sa malamig na sahig habang ang mga nilabhang damit ay nagkalat sa paligid. Mula sa maliit na bintana ng bodega, nakita ito ni Eusebio. Halos madapa ang matanda sa pagtakbo palabas, sumisigaw at humihingi ng saklolo. Niyakap niya ang walang malay na asawa, pilit na ginigising ito. Lumabas si Leandro mula sa kusina, bakas ang kaunting pag-aalala. Ngunit bago pa siya makalapit upang buhatin ang kanyang ina, pinigilan siya ng kamay ni Rosario. Nakaupo ang kanyang asawa sa silyang yantok sa balkonahe, walang kibot at kaswal na nagkikiskis ng kanyang mga kuko gamit ang isang nail file. Tumawag kayo ng ambulansya, Leandro, parang awa mo na, mamatay ang nanay mo. Garalgal na pagmamakaawa ni Eusebio, ang mga luha ay nag-uunahang bumagsak sa kanyang pisngi. Umirap lamang si Rosario, hindi man lang tiningnan ang kalagayan ng kanyang biyenan. Diyos ko, tatay. Tatay, ang aga-aga ang ingay-ingay nyo. Sayang ang pera sa ambulansya, Leandro. Huwag kang magpapaniwala sa mga ganyang drama. Nagpapapansin lang ang nanay mo para maawa ang mga kapitbahay sa kanila. Nakakahiya kayo. Hayop ka! Asawa ko ang nakahandusay rito. Paano mo nasasabi yan? Galit na bulyaw ni Eusebio, ang tinig ay nababasag sa matinding poot at kawalan ng lakas. Sa halip na masindak, kinuha ni Rosario ang isang mumurahing bote ng linimento mula sa kanyang bulsa at walang awang inihagis ito. Gumulong ang maliit na bote sa semento at huminto sa mismong paanan ni Eusebio. Pahiran mo lang yan, buhay pa yan. Malamig at walang pusong utos ni Rosario. Hindi namamatay sa paglalaba ang tao. Leandro, pumasok na tayo sa loob. Nasisira ang araw ko sa mga palamunin na to. Tumalikod si Leandro. Ipinikit ng panganay na anak ang kanyang mga mata, tinakasan ng konsensya at tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Iniwan niya ang kanyang mga magulang sa awa ng nag-iinit na kalsada. Sa kabilang dako, nakatayo si Mateo sa likod ng pinto ng kusina. Rinig na rinig niya ang pagtangis ng kanyang ama at nakita niya ang pagbagsak ng kanyang ina. Gusto niyang lumabas. Gusto niyang sapakin si Leandro at kaladkarin si Rosario palabas ng gate. Ngunit biglang nag-ilaw ang screen ng kanyang cellphone. Isang mensahe ang nagpabagsak sa kanyang natitirang tapang. Bayaran mo ang utang mo sa sugal ngayon din o ipapadala ko ang mga daliri ng asawa mo sa isang kahon. Binalot ng matinding takot ang buong pagkatao ni Mateo. Tinalikuran niya ang kanyang ina. Tinalikuran niya ang pagiging anak. Lumayo siya sa pinto at nagtago sa dilim. Yakap-yakap ang sariling karuwagan habang pinipigilang humikbi. Sa gitna ng tirik na sikat ng araw, naiwang mag-isa si Eusebio habang yakap ng mahigpit ang kanyang asawa. Isang mainit na patak ng luha mula sa mata ng matanda ang pumatak at dumaloy sa namumutlang pisngi ni Pilar.
Wala siyang magawa. Ang lalaking minsang naging haligi ng kanilang pamilya ay isa na lamang aninong tinapakan ng sariling dugo. Sa mga sandaling iyon, biglang nanigas ang katawan ni Pilar. Nagsimula itong manginig at magkibot ng marahan. Ang kanyang dibdib ay nag-aagaw hininga, pilit na humahanap ng hanging mailalaman sa mga bagang unti-unting bumibigay. Ang ritmo sa kanyang dibdib ay isang humihina at mapanganib na indayog na nag-aanyaya sa kamatayan. Nakakulong sa matinding takot, halos hindi na makahinga si Mateo. Ang mga banta ng sindikato ay tila lubid na unti-unting sumasakal sa kanyang leeg matapos niyang mabasa ang huling mensahe sa kanyang telepono. Wala siyang pera. Wala siyang matatakbuhan upang iligtas ang kanyang asawa at anak mula sa tiyak na kapahamakan na ipinangako ng kanyang mga pinagkakautangan. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkahindik, ipinatawag siya ni Leandro sa loob ng opisina. Pagpasok niya, nakaupo ang kanyang panganay na kapatid sa isang malambot na silya, nakangisi habang pinapaikot ang isang mamahaling ballpen sa mga daliri. Walang sabi-sabi, mabigat na ibinagsak ni Leandro ang isang makapal na bungkos ng pera sa ibabaw ng babasaging lamesa. Ang mga mukha sa pera ay tila tumatawa sa kahirapan at karuwagan ni Mateo. Alam ko ang problema mo sa labas, Mateo. Malamig ngunit mapang-akit na panimula ni Leandro, sumandal sa kanyang silya na parang isang haring nag-aalok ng kaligtasan. Baon ka sa utang sa sugal. Hinahabol ng sindikato ang asawa mo. Kung hindi ka magbabayad ngayong araw, alam mo na ang mangyayari. Nanlaki ang mga mata ni Mateo. Gusto niyang magtanong kung paano nalaman ng kanyang kuya ang kanyang sikreto, ngunit pinangunahan na siya ni Leandro. Pamilya tayo, Mateo. Kuya mo ako. Patuloy ni Leandro, ang boses ay puno ng mapanlinlang na awa upang baluktutin ang isipan ng kapatid. Iligtas natin ang pamilya mo. Ibigay mo sa akin ang USB ni Soledad at sa iyo na ang perang iyan. Bayaran mo ang mga sumusundo sa inyo at magsimula ka ulit. Wala namang maitutulong si Soledad sa buhay mo ngayon. Pinalayas na siya ni tatay. Ang mga salitang iyon ay parang asidong ibinuhos sa utak ni Mateo. Nagkaroon ng matinding digmaan sa kanyang loob. Sa isang iglap, pumalik sa kanyang gunita ang mga panahong bata pa sila. Nang mapalo siya ng kanilang ama dahil sa pagkabasag ng isang plorera, si Soledad ang umako ng kasalanan at nagtiis ng hagupit ng sinturon upang maprotektahan lamang siya. Si Soledad na palaging nagpapadala ng baon niya noong nag-aaral pa siya. Si Soledad na tanging naniwala sa kanya sa kabila ng lahat. Ngunit nang makita niya ang larawan ng kanyang asawa at anak sa wallpaper ng kanyang cellphone, tuluyang umurong ang kanyang katapatan. Ang takot ay nagtagumpay laban sa pagmamahal. Pilit na ipinikit ni Mateo ang kanyang mga mata habang dahan-dahang idinukot ang itim na USB mula sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kanyang kamay nang itulak niya ito sa ibabaw ng lamesa patungo kay Leandro. Bumakas ang matagumpay at malademonyong ngiti sa mukha ng panganay na anak. Nakuha na niya ang nag-iisang sandata ng kanyang kalaban. Hinablot ni Mateo ang makapal na pera. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang mga palad sa mga papel, napakahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling balat at may tumulong mainit na dugo mula sa kanyang palad. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod, umiiyak ng walang tunog tulad ng isang batang hihintayin na lamang ang kaparusahan ng langit para sa kanyang kaduwagan. Ipinagbili niya ang kaligtasan ng kanyang kapatid. Malayo sa Batangas, sa loob ng isang tahimik na silid sa Quezon City, isang maaliwalas na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Soledad. Maingat niyang inaayos ang mga nakaimprentang formularyo para sa isasampang kaso, puno ng pag-asa na sa wakas ay may laban na sila upang mabawi ang tahanan. Tumingin siya kay Gabriel na abala rin sa pagbabasa ng mga dokumento sa kabilang panig ng lamesa. Ang presensya ng abogado ay nagbigay ng tapang sa kanyang puso, isang kanlungan sa gitna ng unos na kanyang pinagdadaanan. Subalit ang kanyang kasiyahan ay biglang naputol ng umilaw ang screen ng kanyang telepono na nakapatong sa ibabaw ng mga papeles. Isang mensahe ang nagmula kay Mateo. Kinuha niya ito, umaasang ito, na ang hudyat na hawak na ng kanyang kapatid ang mga ebidensya upang tuluyang maipanalo ang kanilang laban. Ngunit pagbasa niya sa mga salita, parang yelong tumarak sa kanyang dibdib ang mensahe. Ate, patawad. Inunahan ko ang pamilya ko.
Ang ngiti ni Soledad ay unti-unting naglaho, napalitan ng isang blangkong pagtingin habang ang kanyang buong mundo ay muling nagkakadurog-durog mula sa traidor na hagupit ng sariling dugo. Paulit-ulit na pinindot ni Soledad ang numero ni Mateo, ngunit isang malamig at automatikong boses lamang ang sumasagot. Nagpapahiwatig na nakapatay na ang telepono nito. Ang kanyang huling pag-asa ay tuluyan ng naglaho. Habang nanginginig ang kanyang mga daliri, muling nagliwanag ang screen ng kanyang telepono. Isang tawag mula sa isang hindi rehistradong numero ang pumasok, ngunit nang sagutin niya ito, ang mapanuyang tinig ni Leandro ang bumalot sa linya. Kumusta ang pagiging bayani mo, Soledad? Bungad ni Leandro, ang tono ay may halong kayabangan at paghamak na tumatagos sa pandinig. Akala mo ba talaga maiisahan mo ako? Ang tanga mo para magtiwala kay Mateo. Nabura ko na lahat ng ebidensya laban sa akin. At para mas maging malinaw sa'yo, simot na ang lahat ng bank accounts ni na tatay at nanay. Kinuha ko na ang lahat. Wala ka nang magagamit para sa mga balak mong kaso. Talo ka na. Hindi nakasagot si Soledad. Ang bawat salita ng kanyang kuya ay parang matatalim na kutsilyong sunod-sunod na itinusok sa kanyang dibdib. Huwag ka nang mangialam sa buhay namin at huwag mo nang subukang lumaban. Malamig na babala ni Leandro bago tuluyang pinutol ang ugnayan sa linya. Bumagsak ang telepono mula sa kamay ni Soledad. Tiningnan niya ang mga pinaghirapang formularyo na nakakalat sa sahig. Mga papel na inipon niya ng ilang gabi na ngayon ay wala ng silbi. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Pilit niyang pinipigilan ang paghikbi, ngunit ang bigat ng pagtatraidor at pagkatalo ay masyadong mabigat para sa kanyang pagod na katawan. Napaupo siya sa malamig na sahig, niyakap ang kanyang mga tuhod, at hinayaang tumulo ang mga luha habang walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Nasanay siyang masaktan ng tahimik dahil alam niyang walang makikinig. Nang mga sandaling iyon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok si Gabriel na may dalang mga karagdagang dokumento, ngunit natigil siya nang makita ang kaawa-awang kalagayan ng dalaga. Wala siyang sinabing kahit ano. Hindi siya nagtanong kung ano ang nangyari. Tahimik niyang ibinaba ang kanyang gamit, lumuhod sa sahig at umupo sa tabi ni Soledad sa gitna ng magugulong papel. Dahan-dahang iniabot ni Gabriel ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang nanginginig na braso ng dalaga, hinihila ito papalapit sa kanya. Ipinatong niya ang ulo ni Soledad sa kanyang matipunong balikat. Umiyak ka lang, malambot na bulong ni Gabriel. Ang boses ay tila isang matibay na haligi sa gitna ng gumuho niyang mundo. Ako ang magiging pader mo ngayon. Pader mo. Ang nakakapanatag na amoy ng kanyang pabango at ang init ng kanyang presensya ay nagpatunaw sa pilit na pagpapakatatag ni Soledad. Umiyak siya nang humahagulgol sa dibdib ng lalaki. Ang malapad at mainit na kamay ni Gabriel ay banayad na humagod sa kanyang magulong buhok, nagbibigay ng isang pambihirang pakiramdam ng kompletong kaligtasan. Sa mga bisig ni Gabriel, hindi niya kailangang maging matapang. Naramdaman ni Soledad na siya ay pinapahalagahan at may isang taong handing sumalo sa kanyang pagbagsak. Makalipas ang ilang minuto, dahan-dahang humupa ang paghikbi ni Soledad. Inangat niya ang kanyang ulo at pinunasan ang mga natitirang luha sa kanyang pisngi. Ngunit ang mga mata niya ngayon ay hindi na naglalaman ng lungkot o kahinaan. Pinalitan ito ng isang malamig at nakakapasong apoy. Hindi uubra ang batas sa mga taong walang konsensya. Seryosong pahayag ni Soledad. Diretso ang tingin sa mga mata ni Gabriel. Kailangan natin silang labanan gamit ang sarili nilang kahinaan, ang kasakiman nila. Kumunot ang noo ni Gabriel ngunit may kislap ng paghanga sa kanyang mga mata. Ano ang plano mo? Tumayo si Soledad at lumapit sa kanyang laptop. Binuksan niya ito at nagsimulang gumawa ng isang mensahe ng mabilis. Gagawa siya ng isang patibong na hindi matatanggihan ni Leandro at Rosario. Isang mitya na susunog sa kanilang huwad na yaman. Ngunit para gumana ang planong ito, kailangan niyang isugal ang lahat at kailangan niya ang isang perpektong pain. Kailangan kitang maging isang bilyonaryong investor, Gabriel. Malamig at pinal na utos ni Soledad. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa determinasyon. Haharapin natin sila sa sarili nilang laro.
Tiningnan ni Gabriel ang dalaga bago dahan-dahang tumango, walang pag-aalinlangang sumuong sa apoy para sa kanya. Itinuon ni Soledad ang kanyang pansin sa screen. Binasa niyang muli ang isang peking email ng pag-aalok ng malaking pamumuhunan, nakapangalan sa isang malaking kumpanyang naghahanap ng mga ari-arian sa Batangas upang bilhin sa halagang triple ng orihinal na presyo nito. Inilagay niya ang opisyal na address ng negosyo ni Leandro. Isang mabilis at pinal na pagpindot sa aparato ng computer ang tuluyang nagpakawala ng patibong papunta sa mga naghihintay na biktima. Lumipas ang 2 buwan. Ang pinagmamalaking negosyo ni Leandro ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Ang malaking halaga na inutang mula sa bangko na may kapalit na titulo ng kanilang tahanan ay hindi napunta sa pagpapalago ng kumpanya. Sa halip, naubos ito sa mga walang saysay na luho ni Rosario, mga bagong sasakyan, mga sapatos na libo ang halaga, at mga mararangyang bakasyon upang ipagyabang sa social media na sila ay umaasenso. Isang mainit na hapon, isang formal na sasakyan ang huminto sa tapat ng gate ng mga De Vera. Isang lang lalaking nakaputi, empleyado ng bangko na lihim na inutusan ni Gabriel na bilisan ang proseso. Ang bumababitbit ang isang makapal na dokumento. Maingat ngunit walang habas na idinikit ng lalaki ang isang malaking pulang papel sa mismong pader ng gate. Ang pinal na babala ng pag-ilit o foreclosure ng ari-arian. Si Eusebio, na tahimik na nagwawalis ng mga tuyong dahon sa bakuran ng mga oras na iyon, ang nakapansin sa ginagawa ng estranghero. Nang mabasa ng matanda ang mga nakasulat na babala, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang paningin niya ay nanlabo at ang kanyang mga tuhod ay nanginig sa matinding takot. Mawawala na ang tahanang ipinundar niya ng 30 taon. Dahan-dahang itinaas ni Eusebio ang kanyang magaspang at nanginginig na kamay. Ipinatong niya ang kanyang palad sa magaspang na semento ng haligi ng bahay, ang mismong poste na binuo niya gamit ang sariling pawis at dugo 3 dekada na ang nakalipas. Bawat patak ng semento rito ay katumbas ng kanyang puyat at pagod. Ngunit ngayon ay basta na lamang aagawin ng bangko. Dala ang matinding galit at pagkadurog, pumasok si Eusebio sa sala. Naabutan niya si Leandro na prenteng nakaupo sa sofa, nakapamulsa habang nanonood ng telebisyon. Malakas na ibinagsak ng matanda ang pulang sobre sa ibabaw ng babasaging lamesa. Ano ito, Leandro? Bakit may nakadikit sa gate natin na kukunin na ng bangko ang bahay? Nanginginig ang boses ni Eusebio. Ang mga mata ay nanlilisik ngunit may namumuong luha ng kabiguan. Hindi ba't negosyo ang ipinangako mo sa akin nang papirmahin mo ako sa papeles? Niloko niyo ako! Bumuntong hininga si Leandro. Tamad na pinatay ang telebisyon at tiningnan ang kanyang ama nang may matinding pagkairita. Wala na ang maamong mukha ng isang huwarang anak. Tuluyan nang nahulog ang kanyang maskara. Tay, pwede ba? Huwag kayong sumigaw. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Asik ni Leandro, walang kahit anong bakas ng paggalang sa kanyang tono. Paano akong hindi sisigaw? Mauuwi sa wala ang bahay ko. Magnanakaw kayo ng asawa mo. Bulyaw ni Eusebio, idinuro ang nanginginig na daliri sa mukha ng panganay. Biglang tumayo si Leandro at marahas na tinabig ang kamay ng kanyang ama. Bahay nyo? Hindi nyo na bahay ito. Nakapangalan na sa akin ang titulo. Ako ang legal na may-ari kaya wala na kayong pakialam kung anong gusto kong gawin sa pag-aari ko. Wala na kayong boses dito kaya matuto kayong lumugar. Mula sa kusina, lumabas si Rosario habang ngumunguya ng mansanas. Nakasuot ito ng mamahaling damit habang ang kanyang biyenan ay nakasuot ng kupas at butas-butas na kamiseta. Diyos ko tatay, ang drama nyo naman. Mataray at nakangising sabat ni Rosario. Normal lang sa business ang nagkakautang. Tsaka huwag nga kayong mag-inarte dyan. May parating tayong VIP. Isang napakayaman at misteryosong investor mula sa Maynila na gustong bumili nitong property natin ng triple sa presyo ng bangko. Sasalbarin niya tayo. Kaya bago pa dumating yon, matuto kayong manahimik at sumunod kung gusto niyo pang may makain bukas. Hindi matanggap ni Eusebio ang kawalang hiyaan na sumasampal sa kanyang pagkatao. Itinaas niya ang kanyang kahoy na baston upang hawiin ang mga gamit sa lamesa bilang pagpapakita ng galit. Ngunit mabilis na hinablot ni Rosario ang tungkod mula sa kamay ng matanda.
Kung hindi kayo marunong tumanaw ng utang na loob sa nagpapakain sa inyo, hindi nyo kailangan nito. Malutong na sigaw ni Rosario. Hawak ang magkabilang dulo ng tungkod. Walang awang idiniin ito ni Rosario sa matigas na gilid ng silya at pwersahang binali gamit ang kanyang buong lakas. Pagkatapos ay itinapon niya ang 2 piraso ng kahoy palabas ng pinto patungo sa maputik na bakuran. Ang matalim at nakakakabasag taingang paglagutok ng nabaling kahoy ay umalingaw sa buong sala, kasabay ng tuluyang pagguho ng huling natitirang dangal ng isang amang nagkamali ng piniling anak. Pumapatak ang malakas at malamig na ulan ng gabing iyon, tila sumasabay sa pagluha ng langit para sa isang tahanang tuluyan ng inabandona ng pagmamahal. Sa kalagitnaan ng bumubuhos na bagyo, walang awang kinaladkad ni Rosario ang isang malaking itim na garbage bag mula sa pinto palabas ng bakuran. Ang nilalaman nito ay hindi basura, kundi ang mga lumang damit at kakarampot na gamit ni na Eusebio at Pilar. Walang pag-aalinlangan, inihagis ni Rosario ang bag sa gitna ng maputik na kalsada. Bumuhos ang mga kupas na kamiseta at bestida ng 2 matanda, mabilis na nilamon ng dumi at baha. Kailangan naming isanitize ang buong bahay para sa VIP investor bukas. Matinis at nanggigigil na sigaw ni Rosario habang nakatayo sa silong ng garahe, hindi alintana ang panlalamig ng 2 matanda. Hindi pwedeng may amoy lupa pa at mga basurang nakakalat sa pamamahay ko pagdating nila. Lumayas muna kayo at humanap ng ibang matutulugan. Nanginginig ang buong katawan ni Pilar habang yakap-yakap ang sarili. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa sobrang lamig. Napaluhod si Eusebio sa maputik na semento, hindi para pulutin ang kanilang mga damit, kundi para magmakaawa sa anak na minsan niyang itinuring na tagapagligtas ng pamilya. Leandro, anak, parang awa mo na. Umiiyak na pagsamo ni Eusebio, ang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Nakatingala siya sa kanyang panganay na tahimik lamang na nakamasid mula sa likod ng asawa nito. Nilalagnat ng matindi ang nanay mo. Kahit dito lang kami sa gilid ng garahe. Kahit sa aso nyo na lang kami matulog. Hindi kami magpapakita sa mga bisita nyo bukas, pangako. Huwag mo lang kaming itaboy sa ganitong oras. Tiningnan ni Leandro ang kanyang ama. Ang mga mata ay walang kahit anong anino ng pagsisisi. Tay, na-stress na si Rosario. Huwag na kayong makadagdag sa problema namin. Malaking pera ang nakasalalay rito. Umalis na muna kayo, pumunta kayo kahit kanino. Kapag nakuha ko na ang bayad ng investor, bibigyan ko kayo ng pera para sa sarili niyong kwarto. Tuluyang tumalikod si Leandro. Ang mabigat na paghampas ng bakal na tarangkahan upang isara ito ng tuluyan ay nagsilbing hudyat ng pagkakandado ng kanyang puso. Naiwan sa labas ang 2 matanda. Pinagtatabuyan mula sa mismong lupang pinagbuhusan nila ng buong buhay nila. Mula sa kalapit na bahay, nakadungaw si Doña Purificacion sa siwang ng kanyang bintana. Nakita niya ang buong pangyayari. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ang matandang tsismosa ng kilabot at matinding takot sa kalupitang pinanood niya. Naisip niya ang sariling mga kasinungalingan na nag-udyok sa ganitong trahedya, ngunit nanaig ang kanyang karuwagan. Ipininid niya ang bintana at pinatay ang ilaw, piniling magbingi-bingihan sa iyak ng mga inosente. Walang ibang mapuntahan, inalalayan ni Eusebio ang kanyang asawa upang makatayo. Lumuha ang langit at walang awang hinampas ng malamig na hangin ang kanilang mahihinang katawan habang lumboy silang naglalakad sa madilim na eskinita. Nang makita ni Eusebio na halos hindi na maibuka ni Pilar ang mga mata nito dahil sa ginaw, huminto siya. Nanginginig niyang hinubad ang manipis at kupas niyang polo shirt. Ipinatong niya ito sa ulo at balikat ng kanyang asawa bilang panangga sa ulan, hinahayaan ang kanyang sariling hubad na likod na tiisin ang bawat nakakapasong patak ng malamig na tubig at hanging sumusugat sa balat. Subalit sa hindi kalayuan, sa kabila ng makapal na kurtina ng ulan at dilim ng kalsada, isang itim na sasakyan ang tahimik na gumagapang. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, ngunit ang makina ay banayad na sumusunod sa bawat hakbang ng mag-asawa, tila isang aninong nagbabantay. Hindi na kinaya ng marupok na katawan ni Pilar ang matinding parusa ng kalikasan at ng sariling dugo. Nang humakbang siya sa isang malalim na lubak, bigla siyang nawalan ng malay. Bumagsak ang kanyang katawan, ang kanyang mukha
ay sumubsob sa malamig at maruming baha. Agad na napaluhod si Eusebio, humihiyaw sa matinding pag-aalala. Pinuhat niya ang ulo ng asawa at niyakap ito ng mahigpit sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kalsadang walang nakikinig, idinilat niya ang kanyang mga mata patungo sa kalangitan. Ang kanyang puso ay nabasag sa libu-libong piraso, nilamon ng pinakamatinding pagsisisi na kayang maramdaman ng isang tao. Soledad! Patawarin mo ako, anak! Garalgal at buong lakas na sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nakikipagpaligsahan sa galit ng kalikasan. Ang matalim na liwanag at kasunod na nakakabinging dagundong ng kulog na bumiyak sa kalangitan ay tila naging kaisa-isang sagot sa kanyang huling pag-asa. Bumukas ang pinto ng itim na sasakyan na kanina pa nakabuntot sa kanila. Sa gitna ng walang awang bubuhos ng ulan, isang babae ang mabilis na sumugod patungo sa mag-asawang nakalugmok sa kalsada. Walang payong, walang pag-aalinlangan, lumuhod si Soledad sa maputik na baha at maingat na inalalayan ang walang malay na katawan ng kanyang ina. Sa likuran niya, mabilis na sumunod si Gabriel, hawak ang isang malaking payong upang harangan ang galit ng bagyo mula sa pamilyang matagal nang binabagyo ng pighati. Nang mag-angat ng tingin si Eusebio at makilala ang mukha ng anak na kanyang itinaboy at isinumpa, lalo siyang napahagulgol. Gusto niyang yumakap, gusto niyang humingi ng tawad, ngunit nanatiling malamig at seryoso ang mga mata ni Soledad habang mabilis nitong inuutusan si Gabriel na buhatin si Pilar papasok sa maiinit na sasakyan. Ilang sandali pa, dinala nila ang mag-asawa sa isang ligtas at tuyong silid sa loob ng kumbento ng parokya, isang pasilidad na nag-aalaga sa mga matatanda. Binihisan ng mga madre si Pilar at binigyan ng mainit na sabaw si Eusebio. Habang nakaupo sa gilid ng higaan ng kanyang natutulog na asawa, panginginig na inabot ni Eusebio ang kamay ni Soledad. Mahigpit niya itong hinawakan, ang mga luha ay nag-uunahang pumatak sa kanyang mga kulubot at pagod na pisngi. Soledad, anak, patawarin mo ako. Pagmamakaawa ng matanda, ang tinig ay basag na basag sa matinding hiya at pagsisisi. Isama mo na kami sa Quezon. Kahit sa lapag lang kami matulog ng nanay mo. Pangako, hindi kami magiging pabigat. Ayaw ko nang bumalik sa impyernong iyon. Ayaw ko nang makita ang kuya mo. Isang matinding kirot ang bumaon sa dibdib ni Soledad. Gusto niyang yakapin ang ama. Gusto niyang sabihing magiging maayos ang lahat at iuuwi niya sila. Ngunit sariwa pa rin ang mga sugat ng pagtataboy. Dahan-dahan, binawi niya ang kanyang kamay mula sa pagkakakapit ng matanda. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang matibay na pader ng kalungkutan, ngunit may bahid ng paninindigan ng isang babaeng natuto ng pahalagahan ang sarili. Binigay niyo ang lahat kay kuya, tapos sa akin kayo iiyak? Malamig ngunit nanginginig ang boses ni Soledad. Ang bawat salita ay may bigat ng napakahabang taon ng pagtitiis. Hindi pwedeng sa tuwing itatapon kayo ng paborito ninyong anak, sa akin kayo tatakbo para saluhin kayo. Dito muna kayo, tatay. Ligtas kayo rito. Tumalikod si Soledad nang hindi na hinihintay ang sagot ng kanyang ama. Nilapitan niya ang Madre Superiora sa gilid ng pasilyo. Pasimple niyang iniabot ang kanyang credit card at mahigpit na nagbilin na ibibigay ang lahat ng pinakamagandang gamot at pagkain para sa kanyang mga magulang. Siya ang sasagot sa lahat ng gastusin ng walang makakaalam. Pagkatapos nito, naglakad siya palabas ng kumbento, nag-iwan ng isang amang tulalang nakatingin sa pinto, unti-unting nauunawaan ang bigat ng tiwalang sinira niya. Pagpasok ni Soledad sa loob ng sasakyan kung saan naghihintay si Gabriel sa manibela, nanatili siyang tuwid at tahimik. Ngunit nang sumulyap siya sa rearview mirror at makitang tuluyan nang naisara ang pinto ng kumbento, senyales na ligtas na ang kanyang mga magulang mula sa ulan at kalupitan, doon na bumigay ang kanyang pilit na lakas. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol ng buong laya. Ang mga luhang pinigilan niya sa harap ng kanyang ama ay nagunahang kumawala. Hindi siya pinigilan ni Gabriel. Sa halip, inabot ng lalaki ang kanyang nanginginig na kamay at mahigpit itong hinawakan, nagbibigay ng isang tahimik ngunit matibay na suporta na tila nagsasabing hindi siya nag-iisa. Gamit ang kabilang kamay, iniangat ni Gabriel ang kanyang telepono patapat sa kanyang tainga upang kausapin ang isang tauhan sa kabilang linya. Nakahanda na ang lahat.
Mahina ngunit autoritatibong utos ni Gabriel sa kanyang kausap. Ang paningin ay nakatuon sa madilim na kalsada. Ihanda nyo na ang pinakamalaking pain para sa kanila. Sa kabilang banda ng bayan, sa loob ng marangyang bahay ng mga De Vera, isang maliwanag na abiso ang umilaw sa screen ng telepono ni Leandro. Isang tawag mula sa inaasahang kinatawan ng malaking kumpanya ng pamumuhunan. Tuwang-tuwa si Leandro na sinagot ang tawag. Hindi nalalaman na ang masayang pagtunog ng teleponong iyon ay hindi hudyat ng kanyang pagyaman, kundi ang mismong kampana ng kamatayan para sa kanyang matinding kasakiman. Umaga pa lamang isang tawag mula sa kinatawan ng isang malaking kumpanya ng pamumuhunan ang nagpagising sa natutulog na ambisyon ni Leandro. Sa kabilang linya, ang formal na boses ng lalaki, na lihim na tauhan ni Gabriel, ay naglatag ng isang alok na imposibleng tanggihan. Gusto raw ng kanilang punong direktor na bilhin ang buong ari-arian ng mga De Vera sa Batangas upang tayuan ng isang eksklusibong cultural resort. Ang presyo? Triple ng kasalukuyang halaga nito sa merkado. Binaba ni Leandro ang telepono habang ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding pananabik. Mabilis niyang ibinalita ito kay Rosario na halos magtatalon sa tuwa nang marinig ang usapan. Wala na silang pakialam kung anong nangyari kina Eusebio at Pilar kagabi sa gitna ng bagyo. Ang tanging nakikita ng kanilang mga mata ay ang limpak-limpak na salapi na sasagip sa kanilang pagkakabaon sa utang at magbabalik sa kanilang marangyang pamumuhay upang ipagyabang sa buong barangay. This is our ticket to millions, babe. Tili ni Rosario, ang mga mata ay nanlilisik sa kasakiman habang yakap ang kanyang asawa. Kailangan nating iparamdam sa VIP investor na siya ang hari pagdating niya rito. Magpapahanda ako ng pinakamagarbong hapunan mamayang gabi. Sa loob ng kanilang malawak na kwarto, maingat na pinaplansa ni Leandro ang kanyang mamahaling itim na vest. Bawat pagdaan ng mainit na bakal sa tela ay tila nagpaplansa rin sa gusot ng kanyang kinabukasan. Hinaplos niya ang makinis na tela, nakangiti sa harap ng salamin habang inilalarawan ang sarili bilang isang milyonaryo na nirerespeto at tinitingala ng lahat. Bulag sa katotohanang ang kanyang kaluluwa ay matagal nang naghihikahos sa kabutihan. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang pagdiriwang, isang impormasyon ang natuklasan ni Rosario habang masayang nagsasaliksik tungkol sa background ng nasabing kumpanya. Biglang nawala ang ngiti sa kanyang mga labi at napalitan ito ng matinding pagkabalisa. May problema tayo, Leandro. Seryosong wika ni Rosario, mabilis na inihaharap ang screen ng kanyang telepono sa asawa. Very traditional at makapamilya pala ang investor na ito. Ang balita sa business world, he only signs contracts with people who have strong family values. Kung malalaman niyang pinalayas natin ang mga magulang mo at gulo-gulo ang pamilya natin, hindi matutuloy ang bentahan. Kumunot ang noo ni Leandro, saglit na napakamot sa kanyang ulo. Paano na yan? Itinapon na natin sila kagabi sa labas. Hindi ko alam kung saan sila sumilong pagkatapos ng bagyo. Isang malademonyong ngiti ang muling gumuhit sa mukha ni Rosario. Ang utak ay mabilis na humabi ng panibagong kasamaan. Ako ang bahala. Wala silang pera kaya imposibleng nakalayo ang mga iyon. At alam ko kung sino ang pwedeng gawing asong tagahanap. Kailangan nating ibalik ang dalawang matanda rito bago mag-dinner. Magpapanggap tayo na isa tayong perpekto at masayang pamilya sa harap ng investor hanggang sa makuha natin ang pera. Samantala, sa loob ng tahimik at payapang kumbento ng parokya, nakaupo si Eusebio sa tabi ng bintana. Pinagmamasdan niya ang maaliwalas na kalangitan matapos ang malagim na bagyo kagabi. Payapa ang paghinga ni Pilar sa kalapit na kama dahil sa magandang gamot na ibinigay ng mga madre. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakaramdam ang matanda ng kaligtasan, isang regalong ibinigay ng anak na isinumpa niya. Ngunit ang pansamantalang kapayapaan ay binasag ng mabibigat at nagmamadaling mga yabag sa pasilyo ng kumbento. Bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Eusebio nang makita niya ang kanyang bunsong anak na si Mateo, pawisan, nanginginig at puno ng takot ang mukha. Anong ginagawa mo rito, Mateo? Garalgal na tanong ni Eusebio. Nakaramdam agad ng kaba sa kanyang dibdib dahil imposibleng malaman nito ang kanilang lokasyon kung hindi ito pinasundan. Hindi sumagot si Mateo sa tanong. Sa halip, lumuhod ito sa harapan ng kanyang ama,
Umiiyak at nanginginig ang buong katawan tulad ng isang duwag na alipin na ipinadala upang maghatid ng sumpa mula sa mga demonyo. Tatay, umuwi na raw kayo. Basag ang boses ni Mateo. Hindi makatingin ng diretso sa mata ng kanyang ama habang hawak ang laylayan ng damit nito. Pinapabalik na kayo ni kuya para sa hapunan mamaya. Kung hindi kayo sasama sa akin ngayon, ipapasunog daw ni Ate Rosario ang lahat ng mga gamit nyo rito at ipapahiya niya kayo sa buong parokya para palayasin kayo ng mga madre. Parang awa nyo na po, sumunod na lang tayo. Ang malamig na hangin na pumasok mula sa siwang ng bintana ay nagdala ng isang pamilyar at nakakasakal na pangamba. Ang matalim at lason na banta ng mga demonyo ay muling gumapang sa mismong banal na lugar upang hatakin silang muli pabalik sa impyerno. Pilit na isinama ni Mateo ang kanyang mga magulang pabalik sa bahay na minsan nilang tinawag na tahanan. Pagpasok nila sa sala, sinalubong sila ni Rosario na may nakapaskil na malapad at mapang-asar ng ngiti. Wala na ang galit na nagpalayas sa kanila kagabi sa gitna ng unos. Pinalitan ito ng isang malamig na kalkulasyon. Walang mainit na kape o kumot na naghihintay para sa dalawang matandang halos mamatay sa lamig. Sa halip, padabog na inihagis ni Rosario ang dalawang plastic na naglalaman ng murang uniforme ng mga tagapagsilbi sa mismong paanan ni Eusebio. Magbihis kayo, mataray at walang galang na utos ni Rosario, nakapamewang habang pinagmamasdan ang mga biyenan na tila mga alipin. Gusto ng investor ng traditional vibe. Tatay, ikaw ang magsaserve ng alak mamaya. Nanay, magpunas ka ng sahig at siguraduhin mong walang alikabok ang mga upuan. At umayos kayo, bawal ang nakasimangot na mukha sa harap ng bisita. Nakuyom ni Eusebio ang kanyang mga kamao. Nanginginig ang kanyang buong katawan habang tinitigan niya ang kanyang panganay na anak, na tahimik lang na nanonood at inaayos ang kurbata. Gagawin niyo kaming utusan sa sarili naming pamamahay? Karalgal na sumbat ng matanda. Ngumisi si Rosario at matalim na sumingit upang ipamukha ang kanyang kapangyarihan. Kung ayaw niyong sumunod, ipapasunog ko ang lahat ng gamit niyo sa kumbento at asahan niyo, hindi ko nababayaran ang mga gamot sa puso ng asawa mo. Pumili ka tatay, pride mo o buhay ni nanay. Walang nagawa si Eusebio kundi lunukin ang kanyang natitirang dangal at apakan ang sariling kaluluwa. Sa loob ng madilim na bodega kung saan sila nagbihis, nanginginig na isinuot ng matanda ang puting uniforme ng mga serbidor na masyadong masikip para sa kanya. Nakita niya ang kanyang asawang si Pilar na hirap magsuot ng kasuotan ng mga katulong dahil sa panghihina at panlalamig. Dahan-dahang lumapit si Eusebio at tinulungan ang kanyang asawa. Lihim niyang inilagay ang kaisa-isang tableta ng gamot sa puso na itinago niya pa mula sa ospital sa bulsa ng uniforme ni Pilar. Mahigpit na nag-abot ang kanilang mga malamig at kulubot na kamay, nagbibigay ng tahimik na lakas sa isa't isa upang kayanin ang matinding pang-aalipusta. Subalit sa ilalim ng malamlam na ilaw, hindi napansin ng mag-asawa na may isang maliit at itim na camera na kasinlaki ng butones ang nakakabit sa mismong kwelyo ni Eusebio, nagmamasid at nagre-record ng lahat. Kailan at sino ang nagkabit nito sa kanyang damit bago sila umalis ng kumbento. Sa labas, abala si Rosario sa pag-aayos ng sala. Nakasuot siya ng isang marangyang pulang bestida at tadtad ng mga nanginginang ngunit huwad na alahas upang magmukhang mayaman sa paningin ng mamumuhunan. Bawat galaw ng mga matatanda ay sinusundan niya ng walang awang panlalait. Nang makita niyang mabagal maglakad si Pilar habang may bitbit na basahan, mariin siyang sumigaw. Bilisan mo nga nanay, ang bagal-bagal para kang tuod. Kapag hindi tayo nabayaran ng investor dahil sa kabagalan mo, ikaw ang sisisihin ko at itatapon ko kayo sa kalsada. Kinagat ni Eusebio ang kanyang labi hanggang sa magdugo ito upang pigilan ang sariling sumigaw. Ibinaba niya ang kanyang tingin sa sahig, tinatanggap ang lahat ng pang-aalipusta upang mabuhay lamang ang kanyang asawa. Ang kanyang pagiging ama ay tuluyan ng binura ng kasakiman ng kanyang anak. Pagsapit ng ikapito ng gabi, ang buong bahay ay nagniningning sa mga peking palamuti ni Leandro at Rosario. Nakatayo ang mag-asawa sa pinto, nakangiti ng pagkatamis-tamis, handang-handa sa kanilang pagbabalat kayo bilang isang perpekto at masayang pamilya. Habang sina Eusebio at Pilar ay nakayuko sa isang madilim na sulok,
Hawak ang mabibigat na tray ng inumin, ginawang mga palamuting walang boses sa sarili nilang tahanan. Ilang sandali pa, isang mahaba at formal na sasakyan na kulay itim ang marahang huminto sa tapat ng kanilang malaking gate. Bumukas ang pinto ng sasakyan at iniluwal nito si Gabriel. Nakasuot siya ng isang napakagarbong itim na suit, taglay ang matikas na tindig at kapangyarihan ng isang tunay na bilyonaryo. Ang kanyang malamig at matalim na paningin ay dumapo sa malaking bahay. Ang hapunan na magiging entablado ng pagbagsak ng mga kontrabida ay opisyal ng magsisimula. Pagpasok ni Gabriel sa loob ng malawak na sala, agad na sinalubong siya ni Leandro at Rosario ng mga ngiting abot hanggang tainga. Ang mag-asawa ay halos lumuhod sa sobrang pagyuko at pag-aasikaso. Iniaalok ang pinakamalambot na upuan at nagpapaligsahan sa pagbibigay ng mga papuri sa matikas na panauhin. Tahimik na umupo si Gabriel, inilapag ang mga braso sa silya at pinagmasdan ang paligid gamit ang kanyang malamig at mapanuring mga mata. Ang kanyang tindig ay nag-uumapaw sa kapangyarihan at autoridad, isang presensyang nagpaliit sa huwad na yaman ng mga nakaharap niya. Sa isang madilim na sulok ng silid, nakayuko sina Eusebio at Pilar. Hawak ng matandang lalaki ang isang tray na may lamang mga kopita ng pulang alak. Nanginginig ang mga binti sa matinding pagod at labis na kahihiyan. Sinadya ni Gabriel na ibaling ang kanyang paningin sa dalawang matanda. Sino sila? Kaswal ngunit seryosong tanong niya, nakataas ang isang kilay. Akala ko ba ay pribado ang hapunang ito para sa inyong pamilya? Mabilis na tumawa si Rosario, isang pilit na halakhak upang pagtakpan ang kaba. Hinaplos niya ang kanyang braso na puno ng kumikinang na alahas at sumagot ng may matinding kaplastikan. Ay sir, huwag niyo na po silang pansinin. Mga kawawang matatanda lang po yan na napulot namin mula sa probinsya. Naawa po kasi kami ng asawa ko dahil namamalimos sila sa kalye kaya kinuha namin silang mga tagapagsilbi dito sa bahay. Alam niyo na po, we value charity and kindness very much. Nang marinig ito ni Eusebio, tila binasag ang kanyang dibdib ng isang napakabigat na bato. Napulot sa probinsya, namamalimos sa kalye. Ang mismong nagluwal at nagpalaki sa asawa ng babaeng ito, ang mismong nagtayo ng haligi ng bahay na kanilang tinatapakan, ay tinawag na pulubi sa sariling pamamahay. Nanikip ang paghinga ng matanda. Hindi na kinaya ng kanyang mga nanginginig na kamay ang bigat ng tray. Bumagsak ang mga kopita mula sa kanyang mga palad. Ang manipis na babasagin ay nagkadurog-durog sa sahig kasabay ng paggapang ng pulang alak na tila dugong umagos sa puting baldosa. Nagliyab ang mga mata ni Rosario, nawala ang kanyang pilit na ngiti at lumabas ang tunay na kulay ng demonyong nagtatago sa ilalim ng kanyang marangyang damit. Nilapitan niya si Eusebio ng mabilis, umamba ang kanyang kamay upang sampalin ang matanda sa harap mismo ng kanilang iginagalang na panauhin. Ngunit bago pa man dumapo ang malupit na palad ni Rosario sa kulubot na pisngi ni Eusebio, isang malapad at matibay na kamay ang mabilis na sumalo sa kanyang pulso. Nahinto ang lahat. Mahigpit ang pagkakahawak ni Gabriel sa braso ng babae. Ang kanyang mga mata ay tila yelong nakakatunaw sa talim ng tumitig siya kay Rosario. Ganyan ba kayo trumato ng magulang sa pamamahay na ito? Malamig, mababa, ngunit nakakapanindig balahibong tanong ni Gabriel. Namutla si Rosario. Pilit niyang binabawi ang kanyang braso, ngunit hindi niya matanggal ang mahigpit na pagkakahawak ng lalaki. Namutla rin si Leandro at mabilis na lumapit upang humingi ng paumanhin. Sinusubukang ipaliwanag na sadyang burara lamang ang matanda, ngunit tinaasan lamang siya ng kamay ni Gabriel upang patahimikin. Binitawan ni Gabriel si Rosario na parang isang maruming bagay. Dahan-dahang lumuhod ang bilyonaryo sa harap ng nanginginig na si Eusebio. Walang pag-aalinlangang dinukot ni Gabriel ang kanyang mamahaling panyong lino mula sa kanyang bulsa. Sa isang pambihirang tagpo ng paggalang at awa, marahang pinunasan ng lalaki ang tumalsik na pulang alak sa magaspang at sugatang mga daliri ng matanda. Tiningnan ni Eusebio si Gabriel, luhaan at naguguluhan, ngunit sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng isang kakaibang pag-asa. Bago pa man makapag-isip ng panibagong kasinungalingan si Rosario, isang kakaibang ritmo ang umagaw sa atensyon ng lahat. Mula sa pasilyo sa labas ng nakabukas na pinto, maririnig ang mabigat,
mabilis, at palakas na paghakbang ng mga sapatos na may mataas na takong. Bawat pagdikit ng takong sa sahig ay tila pumipitik sa kaba ng mag-asawa. Sino ang darating ng ganitong oras? Lumingon sina Leandro at Rosario patungo sa pinto. Ang gulat at takot ay sabay na gumuhit sa kanilang mga mukha nang bumungad ang isang figura mula sa dilim ng gabi. Nakatayo roon si Soledad. Hindi na siya ang babaeng nakayuko, umiiyak, at nagmamakaawa. Suot ang isang formal at eleganteng itim na damit. Ang kanyang ayos ay walang bahid ng kahinaan. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng patalim, diretsong nakatitig sa kaluluwa ng kanyang kapatid at hipag. Humakbang siya papasok ng sala. Hindi sila mga bayaran. Mariin at malamig na pahayag ni Soledad, ang kanyang tinig ay umaaling-aungaw sa bawat sulok ng bahay, nagdadala ng katotohanang matagal nang ibinaon. Sila ang mga totoong may-ari ng bahay na ninakaw niyo. Ang nakakabinging katahimikan sa loob ng sala. Anong ginagawa mo rito, Soledad? Lumabas ka! Nagpapanik na sigaw ni Leandro. Tumakbo siya palapit sa kanyang kapatid. Handang kalad ka rin ito palabas bago pa masira ang kanyang imahe sa harap ng panauhin. Nakakahiya ka sa bisita namin. Wala kang karapatang manggulo rito. Sa halip na matakot, nanatiling nakatayo si Soledad na parang isang matibay na pader. Bago pa man mahawakan ni Leandro ang braso ng kanyang kapatid, tumayo si Gabriel mula sa malambot na silya. Inayos ng lalaki ang butones ng kanyang itim na suit at isang malamig, mapang-asar na tawa ang lumabas mula sa kanyang mga labi. Wala kayong bisita, Leandro, at mas lalong wala kayong investor. Seryosong pahayag ni Gabriel, ang kanyang tinig ay dumagundong sa buong sala na nagpatigil sa lahat. Ako si Attorney Gabriel, ang legal na kinatawan ni Soledad. At nandito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw ninyo. Namutla si Leandro. Nanlaki ang mga mata ni Rosario habang pabalik-balik ang tingin sa bilyonaryong inakala nilang sasalbar sa kanila at kay Soledad. Hindi nagsayang ng oras si Soledad. Mabilis niyang inilabas ang kanyang telepono. Sa isang kumpas na ng kanyang daliri, ikinonekta niya ang aparato sa malaking smart TV sa gitna ng sala. Biglang nagliwanag ang malapad na screen. Bumulaga sa kanilang lahat ang isang live video na kasalukuyang pinapanood ng libu-libong miyembro sa Facebook group ng kanilang barangay. Ang video makikamdag mula in malit na camera na lihim na ikinabit ni Soledad sa kwelyo ni Eusebio kanina sa kumbento. Malinaw na napanood ng buong bayan ang ginawang pang-aalipusta ni Rosario. Ang paghagis ng uniforme, ang pagtawag sa mga magulang bilang pulubi, ang pananakot na susunugin ang kanilang mga damit, at ang akmang pananampal nito sa matanda. Ang lahat ng pagbabalat kayo ni Leandro at Rosario ay tuluyang nawasak sa harap ng publiko. Ilang bahay lamang ang layo mula sa mansyon ng mga De Vera, nakatutok si Doña Purificacion sa screen ng kanyang telepono. Nanginginig ang buong katawan ng matandang tsismosa habang binabasa ang libu-libong komento ng mga kapitbahay na isinusumpa ang mag-asawa. Dala ng matinding konsensya, itinaas ng matanda ang kanyang sariling kamay. Isang malakas na sampal ang iginawad niya sa sarili niyang bibig, tahimik na pinagsisisihan ang lahat ng lason at kasinungalingang ikinalat niya upang sirain ang pangalan ng isang inosenteng anak. Sa loob ng sala, tila nawala sa sarili si Rosario nang mapagtanto ang kanyang katapusan. Hayop ka, Soledad, sisirain ko ang mukha mo. Tili ng babae, ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Mabilis siyang sumugod, nakataas ang mga kuko, handang kalmutin ang mukha ng kanyang hipag. Ngunit bago pa siya makalapit, hinila ni Gabriel si Soledad sa kanyang likuran, ginagamit ang sariling matipunong katawan bilang kalasag upang protektahan ang dalaga. Sa hindi inaasahang pagkakataon, mabilis na pumasok si Mateo mula sa kusina. Umiiyak at puno ng matinding galit sa sariling karuwagan, mahigpit na hinawakan ni Mateo ang magkabilang braso ni Rosario at buong lakas itong hinila palayo. Tama na ate, tama na ang kasamaan nyo. Hindi ko nahahayaang saktan nyo pa si Ate Soledad. Sumisigaw na pagmamakaawa ni Mateo habang nagpupumiglas ang demonyong babae sa kanyang bisig. Lumabas si Soledad mula sa likod ni Gabriel. Mula sa kanyang itim na bag, inilabas niya ang isang makapal na folder at buong lakas na inihampas ang mga dokumento
sa ibabaw ng babasaging lamesa. Nagkalat ang mga kopya ng bank statements, resibo ng mga mamahaling sasakyan, at mga litrato ng mga mararangyang bakasyon abroad. Business? Resort? Iyan ba ang sinasabi mong negosyo, kuya? Puno ng puot ngunit matatag na sumbat ni Soledad. Tinuro niya ang nagkalat na papel. Ginamit mo ang bahay ni na tatay para pondohan ang luho ng asawa mo. Ibinenta niyo ang buhay ng mga magulang natin para makapagpanggap kayong mayaman sa social media. Ngayon, sabihin mo sa buong barangay kung sino ang totoong magnanakaw. Hindi makapagsalita si Leandro. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Paatras siyang humakbang. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig sa matinding takot at kahihiyan. Nakapanood ang buong bayan. Basag na ang kanyang pangalan. Wala na siyang negosyo at ngayon alam niyang babawiin ng bangko ang lahat ng nalalabi sa kanila. Ano ang gagawin ng isang duwag kapag naubusan na ng tatakbuhan? Bago pa man makapag-isip si Leandro ng paraan upang tumakas. Isang matalim na asul at pulang liwanag ang pumasok mula sa malalaking bintana ng sala. Isang nakakabinging palahaw ng sirena mula sa mga sasakyan ng pulisya ang bumasag sa katahimikan ng gabi, huminto mismo sa tapat ng kanilang malaking gate. Dumating na ang hustisyang ipinawag ni Gabriel kanina pa, ang matinis na tunog ng paghuhukom. Walang awang tinabig ng mga unipormadong pulis ang malaking pinto ng sala, dala ang pinal na hatol para sa mga mapagpanggap. Mabilis nilang pinalibutan si Rosario. Ang malamig na bakal ng posas ay mabilis na ikinabit sa mga pulso ng babaeng kanina lamang ay naghahari-harian. Binasa ng opisyal ang kanyang mga kasalanan, pang-aabuso sa mga nakatatanda at pamemeke ng mga dokumentong pinansyal upang makakuha ng pondo mula sa bangko. Bitiwan niyo ako! Wala kayong ebidensya! Mga sinungaling sila! Nagwawala at napatili si Rosario, pilit na kumakawala mula sa mahigpit na pagkakahawak ng mga alagad ng batas. Ang kanyang marangyang bestida ay nagusot at ang kanyang mamahaling alahas ay nawalan ng kinang sa harap ng sariling kahihiyan. Subalit humakbang pasulong si Mateo. Basag ang boses, ngunit may nakabaon na tapang sa kanyang dibdib. Nasa kanila na ang ebidensya, Ate Rosario. Bago ko pa iabot kay Kuya ang USB, ibinigay ko na ang orihinal na kopya kay Attorney Gabriel. Tapos na ang kasamaan nyo. Tuluyang kinaladkad ng mga pulis si Rosario palabas ng pinto, sumisigaw at nagmumura hanggang sa tuluyang lamunin ng kadiliman ng kalsada. Nang makita ni Leandro na wala na siyang kawala at opisyal nang isasara ng bangko ang kanyang mga bank accounts, gumuho ang lahat ng kanyang kayabangan. Wala na ang bilyonaryong pamumuhay na kanyang inasam. Ang matapang na panganay na nanigaw sa kanyang ama ay biglang naging isang duwag na bata. Lumuhod siya sa malamig na sahig, gumapang palapit kay Soledad, at mahigpit na yumakap sa mga binti ng kanyang kapatid. Ang kanyang mga luha ay nag-iwan ng mantsa sa formal na damit ng dalaga. Soledad, maawa ka sa akin. Kapatid mo ako, dugo at laman mo ako. Humahagulgol na pagmamakaawa ni Leandro pilit na ginagamit ang pinakahuling alas na alam niyang nagpapabigay sa kanyang pamilya. Pamilya tayo! May utang na loob ka rin sa akin dahil ako ang panganay. Parang awa mo na. Huwag mo akong ipakulong. Tulungan mo akong bayaran ang bangko. Sa halip na maawa, tiningnan siya ni Soledad nang may napakalamig na paningin. Wala na ang Soledad na laging nagpaparaya. Dahan-dahan ngunit mariin niyang hinila ang kanyang binti mula sa pagkakayakap ng kanyang kuya. Ang dugo ay hindi lisensya para manira ng buhay, kuya. Matalim at walang emosyong sagot ni Soledad. Ang bawat salita ay tila asidong pumatak sa pag-asa ni Leandro. Ang utang na loob ay para sa mga nagmamahal, hindi para sa mga nanggagamit. Pinili mong maging halimaw para sa pera. Ngayon, harapin mo ang sarili mong impyerno. Tumalikod si Soledad, iniwan si Leandro na nakadukmok sa sahig at walang tigil na humihikbi. Hinawakan ng mga pulis sa magkabilang balikat si Leandro upang paalisin sa mismong bahay na inaangkin niya. Naglakad siya palabas patungo sa malamig na kalsada ng walang bitbit ni isang kusing. Ang lalaking nagtaboy sa kanyang mga magulang bilang mga pulubi ay siya na ngayong maglalakad ng walang mapupuntahan. Samantala, lumuhod si Mateo sa harap ni na Eusebio at Pilar. Umiiyak niyang hinalikan ang mga kamay ng kanyang mga magulang. Ipinangako niya na ibebenta niya ang kanyang kaisa-isang sasakyan
upang bayaran ang natitira niyang utang sa sindikato. Pagkatapos nito, kusang loob siyang papasok sa isang pasilidad upang gamutin ang kanyang pagkalulong sa sugal. Umaasang balang araw ay magiging karapat-dapat muli siyang tawaging anak. Nang bumalik ang katahimikan sa loob ng malaking sala, lumapit si Soledad sa kanyang inang si Pilar na nanginginig pa rin habang nakasuot ng maruming uniforme ng tagapagsilbi. Dahan-dahan at puno ng pagmamahal na kinalag ni Soledad ang buhol ng manipis at magaspang na apron sa likuran ng matanda. Hinubad niya ito at itinapon sa sahig, tinatapos ang pagkaalipin ng kanyang ina. Mula sa kanyang itim na bag, kinuha ni Soledad ang isang malambot at mamahaling pashmina shawl. Maingat niya itong ipinatong at ibinalot sa mga balikat ni Pilar, nagbibigay ng init na mabilis na nagpatahan sa panginginig ng matanda. Sa kalagitnaan ng madamdaming tagpong iyon, lumapit si Gabriel sa gawin ni Eusebio. Hawak ng abogado ang isang opisyal na folder. Tahimik niya itong inilapag sa ibabaw ng lamesa at inilabas ang isang formularyo. Ito ang papeles na nagpapawalang bisa sa Peking Deed of Donation, nag-uutos na ibalik ang buong karapatan sa ari-arian sa orihinal na may-ari. Naupo si Eusebio sa silya. Kinuha ng matanda ang formularyo gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Binasa niya ang mga letra, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlabo dahil sa luhang muling nag-usbong mula sa labis na pasasalamat at matinding pagsisisi. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin at tumitig kay Soledad. Nakatayo ang kanyang anak sa gitna ng sala, hawak ang kamay ng ina, habang si Gabriel ay nakatayo sa kanyang tabi bilang matibay na sandigan. Hinihintay ng lahat ang magiging pinal na desisyon ng dalaga. Babalik ba si Soledad sa bahay na ito upang bawiin ang pamilyang minsang tumalikod sa kanya? Basag ang boses at nanginginig ang buong katawan na tinitigan ni Eusebio ang mga formularyong nagbabalik sa kanya ng titulo ng bahay. Ngunit sa halip na makaramdam ng ginhawa, isang matinding bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Nilingon niya si Soledad na tahimik na nakatayo sa kanyang harapan. Ang anak na pinalayas niya, ang anak na isinumpa niya, ay ang nag-iisang bumalik upang iligtas siya mula sa impyernong nilikha ng sarili niyang kamangmangan. Dahan-dahang tumayo ang matandang lalaki. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa labis na kahihiyan. Sa harap ng kanyang asawa, sa harap ni Gabriel, at sa harap ng anak na labis niyang sinaktan, dahan-dahang lumuhod si Eusebio sa malamig na sahig. Soledad, anak ko. Humahagulgol na pagmamakaawa ni Eusebio, ang mga luha ay naguunahang pumatak sa semento. Ibinaba niya ang kanyang ulo, inaako ang lahat ng kasalanang sumira sa kanilang pamilya. Naging bulag ako. Pinairal ko ang kayabangan at ang maling paniniwala na ang lalaki mong kapatid ang mag-aangat sa atin. Patawarin mo ako sa lahat ng pananakit ko sa iyo. Sa iyo na ang bahay na ito, anak. Kunin mo na, umuwi ka na sa amin, parang awa mo na. Isang matinding kirot ang bumaon sa puso ni Soledad nang makita ang haligi ng kanilang tahanan na nakadukmok at nagmamakaawa sa kanyang paanan. Wala na ang ma-pride at malupit na ama. Ang kaharap niya ngayon ay isang matandang lalaking nabasag ng sariling pagkakamali. Dahan-dahan siyang lumuhod. Ipinatong niya ang kanyang mainit at malambot na mga kamay sa nanginginig na balikat ng kanyang ama. Buong lakas niya itong inalalayan upang tumayo. Pagbangon ni Eusebio, hindi na napigilan ni Soledad ang pag-apaw ng kanyang damdamin. Niyakap niya ng mahigpit ang matanda. Ang mga luhang halos 3 dekada niyang kinimkim sa kanyang dibdib, ang pangungulila ng isang batang babaeng uhaw sa pagmamahal ng ama ay tuluyang kumawala. Umiyak siya sa balikat nito, hinahayaang mahugasan ng kanilang mga luha ang mga sugat ng nakaraan. Pinapatawad ko na po kayo, tatay. Garalgal ngunit buong pusong bulong ni Soledad, ang mga salita ay tila isang malambot na kumot na nagbigay ng kapayapaan sa naghihingalong kaluluwa ni Eusebio. Ngumiti ang matanda. Pilit na inaabot ang titulo upang tuluyang ibigay sa anak bilang pabuya. Subalit, marahang iniling ni Soledad ang kanyang ulo. Kinuha niya ang mga papeles, ngunit sa halip na ilagay ito sa kanyang bag, naglakad siya patungo sa lumang bakal na kahadiyero na nakatago sa gilid ng kwarto ng kanyang mga magulang. Maingat niyang inilagay ang titulo sa loob nito, isinara ng mahigpit,
at inilagay ang malamig na susi sa mismong palad ng kanyang inang si Pilar. Hindi ko po kukunin ang bahay. Seryoso at punong-puno ng pagmamahal na pahayag ni Soledad. Tinitigan niya ang kanyang mga magulang upang ipaalam na hindi na siya ang dating mahinang anak. May sarili na po akong buhay sa Quezon at hindi ako uuwi para tumira rito. Sasagutin ko pa rin ang mga gamot at pangangailangan ninyo, ngunit hindi ko kayo papayagang umasa na lamang sa akin o kahit kanino. Nalito si Eusebio, ngunit bago pa man siya makapagsalita, ipinagpatuloy ni Soledad ang kanyang bilin. Ang bahay ay pwedeng ipamana sa mga anak tatay. Ngunit ang karapatang mabuhay ng may dignidad, kailangan ninyong itabi para sa inyong sarili. Huwag niyo na pong isusuko ang kapangyarihan ninyo sa loob ng bahay na ito kahit kaninong kadugo. Natahimik si Eusebio. Ang mga salita ng kanyang anak ay bumaon ng malalim sa kanyang isipan, nagtuturo ng isang aral na huli na ng kanyang matutunan, ngunit sapat na upang maging sandigan sa kanyang mga huling araw. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Pilar, tumatango ng may buong pag-unawa at pagsang-ayon. Matapos ang madamdaming pag-uusap, dahan-dahang naglakad si Eusebio patungo sa kusina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 40 taong pagsasama nila ni Pilar, hindi siya umupo upang maghintay ng pagsisilbi. Kumuha siya ng malinis na tasa, maingat na nagtimpla ng mainit at mabangong tsaa, at siya mismo ang nagdala nito sa kanyang asawa. Isang simpleng kilos na bumasag sa dekada ng makasariling tradisyon, isang patunay ng tunay na pagbabago. Sa labas ng bahay, sinalubong si Soledad ng malamig, ngunit payapang simoy ng hangin. Wala na ang bagyo. Ang ulap ay unti-unting nahahawi upang magbigay daan sa liwanag ng buwan. Sa gilid ng itim na sasakyan, nakasandal si Gabriel habang nakapamulsa. Ang kanyang seryosong mukha ay napalitan ng isang napakainit at nakakatunaw na ngiti nang makita niya ang dalaga. Naglakad si Soledad palapit sa lalaking naging pader at sandigan niya sa pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. Walang kailangang sabihin. Iniabot ni Gabriel ang kanyang malaki at mainit na kamay. Walang pag-aalinlangan, inilapat ni Soledad ang kanyang palad at isiniklop ang kanyang mga daliri sa mga daliri ng binata. Ang simpleng pagdikit ng kanilang mga balat ay nagdala ng isang matamis na kilig at pambihirang kaligtasan. Nang makapasok sila sa sasakyan at magsimulang umandar ang makina palayo sa bayan ng Batangas, dahan-dahang isinandal ni Soledad ang kanyang ulo sa malapad na balikat ni Gabriel. Ipinikit niya ang kanyang mga mata habang ang sasakyan ay bumabagtas patungo sa syudad, patungo sa isang bagong umaga kung saan siya ang mismong sumusulat ng sarili niyang kapalaran. Lumipas ang isang buong pag-ikot ng mga buwan at panahon, nagdala ng sariwang simoy ng hangin sa mga naiwang sugat ng nakaraan. Sa isang maingay at basang palengke, isang lalaking nagbubuhat ng mabibigat na banyera ng isda, ang tahimik na nagpupunas ng pawis sa kanyang nangingitim na noo, si Leandro. Ang dating nagmamalaki at naghahari-harian sa mansyon ng mga De Vera ay isa na ngayong lumboy na manggagawa, nagtitiis sa magaspang na trato ng kanyang mga amo. Walang bakas ng kayabangan sa kanyang mga pagod na mata, kundi ang malalim na pagsisisi sa pagpapalit ng pagmamahal ng pamilya para sa huwad na kayamanan. Sa kabilang dako, sa loob ng malamig at masikip na selda ng bilangguan, nakaupo si Rosario. Ang kanyang buhok ay magulo at ang kanyang mukha ay nawalan ng dating sigla, blangkong pinagmamasdan ang mga rehas na pumipigil sa kanyang kalayaan, ang huling at nararapat na kabayaran sa kanyang kalupitan. Malayo sa ingay ng palengke at kulungan, isang maliit at maaliwalas na bungalow malapit sa isang tahimik na simbahan sa Batangas ang nagsisilbing bagong kanlungan ni na Eusebio at Pilar. Ibinenta nila ang malaking mansyon upang mabayaran ng buo ang mga utang na iniwan ni Leandro at ang kaunting natira ay ginamit nila para makapagsimula ng tahimik. Sa tuwing hapon, marahang naglalakad ang mag-asawa patungo sa plaza. Magkakahawak ang kanilang mga kulubot na kamay, tinadama ang init ng araw. Sila na ang nagtatago ng sarili nilang pera para sa gamot at pagkain. Natutunan ni Eusebio na ang tunay na halaga ng isang padre de pamilya ay hindi nasusukat sa laki ng bahay o sa kayabangan, kundi sa pag-aalaga at pagbibigay ng respeto sa babaeng kasama niyang tumanda.
Sa gitna ng isang luntiang parke sa Quezon City, nakaupo si Soledad sa isang kahoy na upuan habang pinagmamasdan ang mga batang naglalaro sa damuhan. Siya ngayon ay matagumpay na nagpapatakbo ng sarili niyang kumpanya ng accounting. Wala na ang mga anino ng pighati at pagiging martir sa kanyang mga maaliwalas na mata. Sa kanyang tabi ay nakaupo si Gabriel, ang lalaking hindi siya sinukuan noong mga panahong tinalikuran siya ng mundo. Marahang isiniklop ni Gabriel ang kanyang mainit at malapad na palad sa kamay ng dalaga. Walang kailangang sabihin, dahan-dahang lumapit ang binata at nag-iwan ng isang malambot at matagal na halik sa noo ni Soledad. Isang halik na puno ng paggalang, pangako at purong pagmamahal na hindi naniningil ng kapalit. Naramdaman ni Soledad ang paglukso ng kanyang puso, isang matamis na kilig na nagpatunay na karapat-dapat siyang alagaan. Tumingala si Soledad sa asul na kalangitan habang nakasandal sa balikat ng lalaking mahal niya, gumuhit ang isang matamis at payapang ngiti sa kanyang mga labi. Sa wakas, nahanap niya ang sagot sa mga tanong na nagpahirap sa kanya ng maraming taon. Pinatawad niya ang kanyang pamilya, ngunit natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi ang pagpapakain sa kasakiman ng iba, at lalong hindi ang pag-aalay ng sariling buhay upang maging martir. Ang totoong pag-ibig ay may malinaw na hangganan, may pagpapatawad na hindi nangangahulugan ng pagkalimot, at may tunay na kapayapaang natatagpuan lamang kapag natuto ang isang taong yakapin at respetuhin ang kanyang sarili. Ang mahabang gabi ng bagyo ay natapos na. Ang mga sugat ay tuluyan ng naghilom at ang puso niya ay handa ng magmahal ng walang takot. Sa ilalim ng bagong umagang siya mismo ang nagpinta.